Ayun po, mga kaibigan, ngayon lang po ako nagkita ng hen na napakahaba ng tahid. O yan po, tahid niya, hen po yan. Oh. Madami na po ako nalaga ang manok, pero ngayon lang po ako nagkita ng hen na ganyan kahaba ang tahid. Siguro po madami po sa mga magmamanok na matagal na nag-alaga, madami na po na-encounter na ganyan, pero ako po ngayon po ako naka-encounter nito. Ito po guys, ito po yung ating pinagsunugan. Ito po ay abo. Yan, ilalagay po natin dito sa ating kulungan dahil ito po ay magandang pang stabilize ng beddings. Yan, pang alkaline, tapos kontra sa mga insekto dahil sinusuffocate nila yung mga insekto, lalo pag naligo dito, yung dustbat dito yung ating mga manok. Kaya atin pong yan, kung makikita nyo, meron po tayo ditong ag-agan, lalagyan natin dito, tapos kakalat natin dito sa ating kulungan. Ito po ay napanood ko sa mga video sa mga nag-alaga ng manok, sa pagre-research din. Ginagawa po nila to para kontra peste, lice, mites. Yan, ihahalo po nila sa beddings, kaya gagayanin po natin. Nakapag-ganito na rin po tayo ng ilang beses at sa tingin ko naman po effective dahil hindi po nagkakaputo yung ating mga manok. Yan guys, dito tayo kumukuha sa ating sinunog na pinagputulan ng puno ng mangga. Yan, ang dami yan. Ito meron pa rin dito. Sinunog po natin yan dahil kahapon may nakita tayong bayawak. Hindi po natin alam kung saan nagsuot. Maliit lang naman po, hindi ka kasi yung kalaki yan. Pero may butas po yan sa ilalim. Tsaka yung isa na yan, kaya sinunog na natin para sure. Bali yan po, konti-konti lang naman po nilalagay natin. Yan. Tapos ito po, pipay. Tapos yan, konti rin dito. Tapos yan, konti rin dito sa ilalim ng ating tangkal para iwas langaw. Yan. Meron pa tayong mga lalagyan ng konti. Ito pang ibang kulungan. Tapos yan, sina Chiki. Shout out nga pala dun sa ating mabait na kaibigan, si Sir John Kier, taga San Pablo, Laguna. Ng isang araw pa pala siya nagpapa-shoutout, din natin napansin. Yan. So maganda po ang panahon ngayon. Tama-tama lang po, hindi kasi nung mainit, hindi rin umuulan. Napakaganda po para sa ating mga alagang manok. Dami pa rin po tayong gagawin dito. Ito, kung makikita nyo, yun po, ito po yung mga anak ni Mocha na pinakawala na po natin dito sa range. 4 po. Yan. Tapos yung 4 po natin na sinelect na yan naman po yung 4 na napili natin, yung pinakamalalaki.
pinakamabibigat, pinakamatatangkad. Bali 2 row at 2 hen. Tapos yung pinaligawan natin parang 1 row at 3 hen. Tapos itong isa na to nang hihina na rin, nilagay natin dyan quarantine. Tapos pag hindi, tapon na rin natin. Tapos yung ating nga palang isang Rhode Island na maliit, yan namatay na po, inilibing na po natin dyan, yan sa may mga balabalahibo dyan. Tapos ito parang may sakit na rin, matamlay na rin, yan. So failed po yung ating naging production ng ating Rhode Island na Red Queen bago namatay. 2 batch, bali 2 na lang ang natitira. Pero okay pa rin po yun, at least meron tayong pair. Ito po yung ating pair, 2 months mahigit na. Yan. Yun po ay roe at ito po ay hen. Sana po ay magtuloy-tuloy ang kanilang paglaki at huwag sila magka-problema. Bali 3 po sana sila, namatay po yung isa nung sisiw pa sila. Tapos kahapon po nagbigay na tayo ng paila-ilang piraso ng ating BSF larva sa ating mga manok, at kinakain naman po nila, kaya magandang senyalis po yun. Ito po, sa tingin ko ano na sila, malapit na silang maging pupa. Titigil na po sila sa sa pagkain dahil nagbabago na po yung kulay nila. Kita nyo po, mayroon na pong dark brown. Yung mga dark brown po ang una, itong mga puti diretso pa po ang kain yan. Nagbibigay po tayo ng mga pa-5-5 pa 10 piraso. Yan. Kita nyo po yan. Kailangan pa rin po natin yan lagyan ng mga makakain, dahil hindi po siguro sila sabay-sabay na titigil para sa next stage, kaya kailangan natin silang supply ng pagkain. Yan po muna para sa ating quick update for today. At kailangan pa po nating mag-mower ng damo dun sa ating garden. Maraming salamat po.